Actually, napansin ko, ngayong Lunes, meron kami ulit pagdinig tungkol sa oil crisis. Tapos sa Miyerkules at sa Huwebes, meron din. 3 araw, pinilit na may hearing next week kasi sa Martes, may hearing naman tungkol sa impeachment. Kaya parang pinalabas nila na hindi lang impeachment ang ginagawa namin sa Kongreso kasi may mga hearing naman tayo tungkol sa oil crisis eh. Pero wala naman kalabasan yung mga hearing tungkol sa oil crisis. Magandang gabi po. And tayo po ay narito din ngayong araw dahil gusto ko din imbitahan kayong lahat sa Liwasang Bonifacio kung saan may halos 1,000 mga kababayan tayo mula sa Batangas na araw-araw nagrarally para ibaba ang VAT at ibaba ang presyo ng langis. Ang layo niyan, Kong, ha? Sa taga Batangas pa pumunta rito. Ba't hindi nyo na lang sa Batangas ganapin yan? Eh, yung Kongreso nandito eh. Ayun. Kung para ipababa ang VAT o hindi ipababa yung presidente. Linawin lang natin. Ang chance nila bumaba. bumaba. Okay. Eh, kung anong ibaba, sa inyo na lang. Yung VAT ang kasi yan ang isa sa inaano ngayon ni Kong, ang pinaglalaban niya ay dahil sa krisis, yung VAT ibaba o kaya naman ay tanggalin. Tama po, Kong, di ba? Simulan natin. Negosyante kasi si Kong Leviste. So alam niya kung paano yung sistema ng mga presyuhan, hindi ba? So sa tingin mo ba, yung mainit na issue ngayon diyan sa pagtaas ng presyo ng diesel, katanggap-tanggap ba yung ganung kalaking itinaas kahit na meron pa tayong enough na stock? Well, first of all, by the way, thank you for having me kasi maraming nga tayong tatalakayin tungkol sa ekonomiya, pati na rin yung mga flood control questions from before. At bago natin pasukin ang mas malalim na diskusyon sa ekonomiya, gusto ko ding sabihin na nalulungkot ako na medyo natakpan na ang flood control issue. At sana in this episode, we will continue to keep alive the discussion. That's also one of the reasons why initially ayaw kong mag-participate sa mga hearings sa Kongreso tungkol sa kung ano-ano dahil nakikita ko na nagbe-benefit yung mga nasangkot sa flood control issues sa pag-divert na ng attention sa usapin ng ekonomiya at ayaw kong maging complicit naman dyan. Pero kung meron tayong episode ngayon, we can talk about the economy and then we can talk about flood control. Alright. But on the VAT, I just think that it's evil that instead of collecting taxes from the big corporations, which is really what the fuel excise tax, which is now being suspended, is for, we're instead collecting taxes from ordinary Filipinos. Kasi ang VAT ay binabayaran ng lahat. At ang Pilipinas ang may pinakamataas na pagtaas ng presyo ng langis among our nearby ASEAN countries. Kaya hindi po maaaring sabihin na ito po ay global crisis at hindi kasalanan ng pamahalaan. Kaya mas mataas pa ang binabayaran natin dahil tayo nga may pinakamataas na VAT sa Southeast Asia na hindi pa isinususpende ng pamahalaan. At ang DOF ay nagsasabi na pinag-aaralan pa nila ang pagsuspende ng VAT sa petroleum products. Kaya sana hindi magiging futile ang mga rally o ang mga pangangampanya ng ating mga kababayan para ibaba ito dahil bukas pa sa posibilidad na ibaba ang VAT ang ating pamahalaan at pag mas dumami pa ang ating mga kababayan na nananawagan para dito, then sa tingin ko magre-react ang ating gobyerno. Dahil parang ganyan din yung pattern na nakikita natin. Kapag tahimik, walang aksyon. Pero pag mainit na ang issue, bibigay ang ating gobyerno sa kagustuhan ng mga tao para manatili sila sa kanilang pwesto. Kong, siguro itanong muna natin, kasi pag-uusapan natin tong VAT na inyong pinaglalaban. Marami kasi nagsasabi ng mga kababayan natin, lalo na yung mga ordinaryong Pilipino, na di naman kami nagbabayad ng tax di naman kami apektado dyan sa VAT. Kayo, ipaliwanag nyo sa ating mga kababayan kung saan ba kinukuha yung VAT, paano ba tayo nakakaltasan ng VAT nang hindi natin napapansin? I think ang VAT ang isang buwis na binabayaran ng lahat ng mga Pilipino. Lahat ng mga bilihin natin sa supermarket, pinapatungan ng VAT, di ba? At lahat ng gas stations ay may VAT din.
Ito ang tinatanong ng iba kung sinasabi ninyo na babawasan. Saan naman magkakaroon ng source ang gobyerno para sa pondo para pagsilbi sa taong bayan? Siyempre, pag binawasan mo kita ng gobyerno, maaaring maapektuhan yung mga ospital o di kaya naman yung Programa. programa ng gobyerno sa schools. Kasi tandaan natin, doon din kinukuha yan eh. Paano magiging solusyon kung sakaling ibaba o tanggalin ang VAT? Thank you for that question. If I can answer in detail, ang 2026 national budget ay nasa 6.7 trillion pesos. At ang sinasabing mababawas sa tax collections ngayong 2026 kung tatanggalin yung VAT sa petroleum o kung ibaba ang VAT from 12 to 10%, ay sabihin po natin for the sake of argument, 250 billion pesos. Yan po ay wala pang 4% ng ating 2026 budget. At ang Kongreso ay may pagdinig nung Wednesday kung saan ipinagmalaki ng Department of Budget and Management na meron na silang mga na-identify na non-essential operating expenses sa halaga ng 150 billion pesos. Natuwa ako, akala ko sasabihin nila, tatanggalin nila lahat ng mga non-essential operating expenses. Pero ang sinabi nila, 20% lang ng mga hindi kinakailangang gastusin ito ay tatanggalin nila. Kasama po dito ang traveling allowance ng mga government officials and congressmen and senators, ang representation expenses, ang iba pang mga allowances para sa seminars, at ang computation nila ay ito ay 150 billion. Tinanong ko naman, ang confidential funds na 11.6 billion, kasama ba dito? Ang budget ng Presidential Communications Office na 2.46 billion pesos, kasama ba dito? Ang 22.9 billion pesos para sa ASEAN Summit, kasama ba dito? Hindi pa siya kasama. Kaya kung isama-sama natin lahat ng mga tunay na hindi kinakailangang gastusin ng ating gobyerno, makakabuo tayo ng 250 billion pesos. At hindi dapat lang partial nating bawasan ang itong mga non-essential kasi ang sinabi ko naman, nung COVID naman, wala tayong mga seminar para sa mga government officials. Walang mga travel sa mga foreign conventions. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang mga business as usual sa mga government offices. At parang low-hanging fruit, it goes without saying na dapat tanggalin itong mga non-essential expenses para makabuo ng 250. Pero para mas lalong makatulong pa, dapat hindi lang yung 250 na ito ang tatanggalin. Maaaring mas malaki pa ang bawasan sa ating either tax burden or pwedeng ibalik sa mga tao kung for example magkaroon ng mga bagong revenues naman ang gobyerno. Kasi dalawa po yung side of the equation. Lower expense and higher revenue na hindi manggagaling sa mga ordinaryong tao. Ang obvious na solusyon para magkaroon ng mas makatarungang buwis ay gumawa ng buwis na nagtatarget lamang sa mga bilyonaryo. At may mga mekanismo din na pwede kong ding banggitin mamaya para may targeted tax para sa mga pinakamayayaman na hindi babayaran ng mga ordinaryong Pilipino. At panghuli, meron din napakalaking tax evasion sa ating bansa both sa BIR at sa Bureau of Customs. At tinanong ko din sa congressional hearing kung 1/3 ng ating mga tax revenues ay ine-evade. At ito po ay sa customs lang, aabot sa sabihin po natin 500 billion pesos per year or at least a few 100 billion pesos per year. Then bakit natin hindi talakayin na lang paano natin masugpuin ang korupsyon sa mga ahensyang ito para hindi naman manggagaling sa mga ordinaryong Pilipino ang revenues para sa mga essential government services kung hindi manggagaling na lang sa mga sangkot sa korupsyon kung sa DPWH man o sa customs man. Pero ang tanong, bakit hindi na lang i-push ninyo yung non-essential ang tipirin instead of touching the VAT? Kasi non-essential pa lang, 250 billion na. Kung tipirin nga yung non-essential, then makaka-afford ang gobyerno na bawasan ang VAT. Kasi yung VAT will result in a, let's say, 250 billion pesos decrease. But if you save on the non-essential, then the government can fund the lowering of the VAT. Kung tama yung sinabi ng mother mo, no, na bawasan yung luho siguro. Yung mga travels, yung mga unnecessary expenses ng gobyerno. Pero ang tanong kasi dito,
Dito sa VAT, ito ba ay makakatulong talaga sa mga Pilipino kung babawasan itong VAT? Or hindi ba po pwede na i-trace na lang itong mga tinatawag natin na mga lumalabag sa batas ng BIR, itong mga tax evader, para mabawi natin yung nawawalang pera sa gobyerno? Kaya nga natin gustong either bawasan ng gastos o hanapan ng additional revenues para mababaan natin ang VAT na binabayaran ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi ba po pwedeng hanapin natin or i-trace natin kung sino itong mga tax evader? Like nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Yung mga malalaking negosyante, pinagbayad niya. Binawi niya yung pera na hindi binabayad. So, hindi ba natin pwedeng gawin ngayon yun? Yun nga po ang talagang kailangan gawin. At speaking of that, ang isa pang malaking source of lost revenue sa ating gobyerno ang smuggling ng tobacco products. Hindi lang ang petroleum products at ang ibang mga agricultural imports. At ang isang magandang naging resulta ng mga tax reforms nung previous administration ay ang pagdagdag ng buwis sa tobacco, sin tax. At nakikita ko din sa Kongreso na hindi natin tinatalakay ang mga sin taxes o ang mga taxes na sinasabi ng lahat ng mga eksperto ang pinakaunang dapat patawan dahil may mga malalaking kumpanya na maaapektuhan sa mga buwis na ito at ang hindi nga napapansin sa ating traditional media ay ang control ng mga malalaking kumpanya sa agenda sa Kongreso. Ano po ang importante? Ngayon kasi nagbibigay ng ayuda yung gobyerno pero hindi lahat nabibigyan So, kung mabawasan natin ang tax, so pwede ba pagsabayin yan? Bawasan yung VAT and then at the same time may bibigay ng ayuda? Kaya ko po nabanggit na baka hindi lang 250 billion ang dapat nating ma-generate in savings dahil para babaan ng VAT, kailangan mag-generate ng savings. Pero para dagdagan din ang ayuda sa mga affected sectors, then kailangan ng additional revenues pa galing sa mga buwis na hindi babayaran ng mga ordinaryong Pilipino. At ang offer kasi ng gobyerno so far ay 5,000 para sa mga PUV drivers kasama ng mga tricycle drivers. Pero so far, maraming mga tricycle drivers sa buong bansa hindi pa nakatanggap nito. At ang farmers and fishermen daw, 4.1 million of them, ay mabibigyan ng 2,325 pesos. At nakakalungkot nga na ipinagmamalaki ng ating gobyerno na magbibigay pa sila ng 2,325. Wala pong basihan sa pangangailangan ng mga pamilya nila ang halagang yan. Yan lang ang na-afford ng gobyerno base sa ating budget. Pero kung madagdagan natin pa ang revenues from progressive taxes, then makaka-afford ang ating gobyerno ng mas malaki pang tulong para sa mga targeted sectors. Pero ako po ay medyo cynical din sa ayuda ng ating gobyerno ngayon dahil ang nakikita natin pag nakakausap natin ng mga tao sa ground, maraming mga hindi nabibigyan. At yung mga malapit lang sa mga political leaders ang madalas nabibigyan at ito po ay nagiging isang paraan para maka-exercise ng political control sa iba't ibang mga lugar at system of patronage ang ating gobyerno. At ang lumalabas nga yan ang naging isa sa mga flagship programs ng ating administrasyon ngayon na sana tigilan at buksan naman ang discussions for more tax breaks instead of more ayuda. Tigilan yung pagnanakaw, no? Yung number one. Opo, pero ang paggamit ng ayuda as a means to control the political situation ay parang din pagnanakaw. Kasi ang ayuda ay dapat gagamitin para sa tao, hindi para sa political agenda ng mga politiko. Parang na rin sila nagnakaw ng pera ng bayan para pakinabangan ng sarili nilang interes. Kung diretsong tanong, no? Pwede mo bang pangalanan sino yung humaharang dito? Kasi obviously, sangayon ako, talagang tanggalin na yung VAT na yan. Talagang perwisyo yan. Itong si Batman, talagang yan ang perwisyo . Pero dapat mabilis pa sa 4:00 yan. Dapat nung tumaas agad ng gasolina, talagang tinanggal agad-agad yan. So definitely, may humaharang dyan. Sino may influence
Sino ang ayaw matuloy ang VAT na yan? Baka pwede mo nang pangalanan, diretsuhin natin. Okay. Ang aking panukalang batas para ibaba ang VAT last year ay sinuportahan ng karamihan ng mga miyembro ng Committee on Ways and Means. Pero ayaw ng committee i-schedule yung botohan nito hanggat hindi maaprubahan ng Department of Finance. At ang Department of Finance ay nag-submit ng position paper tutol sa pagbaba ng VAT at ang position paper na ito ay pinirmahan ni Secretary Ralph Recto. So sa madaling salita, si Batman, tsaka yung mga tao niya ang talagang pumipigil nito. Po, walang personalan, matter of fact diretso lang. Oo. Hindi pinagbotohan pa ng Kongreso ang pagbaba ng VAT dahil sa position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni Secretary Ralph Recto. Ito bang committee nila Ridon? Saan kaya to? Sangayon kaya sila dito sa... Alam nyo, kaya gusto kong pagbotohan na ito sa Kongreso kasi walang congressman na on the record umaamin na ayaw nilang ibaba ang VAT. At I think kung malaman ng lahat ng mga constituents nila na may ganitong panukalang batas, kahit anong position paper ng Department of Finance, I think the people's will should prevail to lower the VAT. Pero sa tingin ninyo, kung sakali lang na matanggal nga itong VAT, mababawas kaya to sa presyo ng gasolina? Kasi ako duda rin dito dahil humingi ng emergency powers tong presidente. Pero wala namang nangyari, di ba? Nag-grant naman yung emergency powers. So baka ito, sinasabi nila, wala din silang control sa presyo ng langis. Kahit alisin nila yung VAT, baka mamaya magbabawas lang sila ng piso, utang na loob pa natin. Actually, totoo yan. Lalo na when it comes to the fuel excise tax. Kasi ang fuel excise tax ay binabayaran ng mga malalaking kumpanya at depende na lang sa kanila kung i-pass on ito sa mga consumers. Pero yung VAT naman, binabayaran natin sa ating mga resibo. Nakikita natin yung porsyento ng VAT. Kaya siguro yan ay mas makaka-translate into savings. Baka itataas lang nila yung presyo kung kunwari ng mas mataas, tapos aalisin yung VAT. Pero ang suma total, parang yung sale. Di ba minsan itataas lang nila yung presyo, kunwari isi-sale ng 20%. Pero ang total niyan, kasi hindi natin kontrolado itong mga, parang may kuntsabahan parang may monopoly. Yun nga din yung lumalabas na isang possibility na may collusion ang mga gas companies sa kanilang mga presyo. Pero ang isang textbook solution dyan ay gumawa ka na lang ng gasolinahan at magbigay ka ng mas mababang presyo. Pumasok ka na lang sa gas station. Pangarap ko yun Comment na lang ako. Kasi nakapanood ko yung mga hearing mo. 2% lang yung mabawas. Kaya gusto ko sanang gumawa ng mas malaki pang savings sa ating national budget o mas malaking karagdagang revenues. Kasi kahit kung 10% ng VAT natin, mataas pa yan kumpara sa ibang mga bansa. May mga OFW nga nagko-comment tungkol sa VAT sa kanilang mga places right now. And may ibang mga bansa, 5%, 6%. Kaya mas maganda kung mas malaki ang matitipid natin para mas ibaba pa ang VAT. Kaya nga, nagulat na ako bakit 2% lang. Bakit hindi mo ka ginawa? Yung 10 nga, ayaw nilang aprubahan Lalo na kung mas Sino bababa ba pa. yung mga hayop na congressman na? Baka may kumakawalaan. Ganito po kasi, Baka pwede mong pagsabihan yung mga Baka kuya busy mo- sa impeachment. Araw-araw impeachment nyo Pero yung mga kasamahan mo, ayusin yung VAT. No? actually napansin ko, ngayong Lunes, meron kami ulit pagdinig tungkol sa oil crisis. Tapos sa Miyerkules at sa Huwebes meron din. 3 araw pinilit na may hearing next week kasi sa Martes may hearing naman tungkol sa impeachment. Kaya parang pinalabas nila na hindi lang impeachment ang ginagawa namin sa Kongreso kasi may mga hearing naman tayo tungkol sa oil crisis Pero wala naman kalabasan yung mga hearing tungkol sa oil crisis. Kaya ang hope ko nga is magkaroon pa ng public clamor na hindi lang tayo magkaroon ng hearing for the sake of a hearing, pero magkaroon ng action which I can say concretely should be to vote on lowering the VAT. Bakit hindi na lang natin gawin yung rally doon sa Batasan instead doon sa Luneta? Teka, kailan ba ito mag-air? Live ba tayo? Nakalive ko yun. Ah, Nakalive ko. Hindi mo ba alam? teka.
Dadalhin nga natin sa Lunes sa Batasan. Yun. Pero- Baka naman nakikinig sila. At biglang nakaabang na sila pagdating namin doon. Ako magkano kasama ako. Ako kakausap. Sigurado ka, ha? Pag wala, tanggalin Ako ko dito. magpo-front liner, okay? Para mahirapan silang unawain ako. Pero kaya tayo nagbe-build up ng public support para sa pagbaba ng VAT. Dahil gusto nga natin dalhin sa Kongreso sa Lunes at sa susunod na linggo ang panawagan ng mga ordinaryong tao na hindi ibaba ba ang VAT. kayo, kasi napanood ko yung hearing nyo, yung secretary hindi rin umattend. Nung pinoint out ni Congressman Irice na wala siya, umatenda siya. Oo, yung sumunod. Opo. Oo.